What's up mga kateknisya? Nagbabalikan DIY Pro Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. So subscribe na kayo. Click ang notification bell button. Click ang like nyo rin ang mga videos. So yun guys, tuturuan kayo or ipapakita ko sa inyo guys kung paano gawing rechargeable ang Zotac na ZT102. At ito guys nga pala yung original na Zotac na dating kasi ito ng Zotac guys. Kung nakikita nyo naka-registered pa rin siya. Okay, ito yung pinaka-original niyang tester. Kasi ngayon guys, pagka bumili kayo ng Zotac na ZT102, ang nakalagay na rito, mostly guys, kung sa Shopee kayo bibili, ang nakalagay dito ay registered na guys. O baka naka-ano na siya ng Zoyi na Zoyi ZT102. Pero ito sa akin guys, original pa to na Zotac. Okay? So, matagal na to sa akin. Simula nung nagturo ko nag-tutorial ako. Yan. Dito guys sa YouTube. So, first time kong gumamit ng Zotac na digital multimeter at ginawa ko siyang rechargeable. Ayan. Bale, dati guys, ang nakalagay dito ay micro USB. So, ngayon naka-Type-C na siya. So, pakita ko sa inyo guys kung ano yung nasa loob niyan para malaman nyo at kung paano nyo siya gagawing rechargeable. Okay? So, ayan guys, simulan na natin at pause na natin siya guys. Ano pa bang inaantay natin? So, ito nga pala ay electric screwdriver ng Miniware. Ayan siya guys. Ayan. So, nung unang yung dating YouTube channel ay may 14,000 subscribers ako at nagkakaroon ako ng sponsor. Ngayon guys, syempre, nawala na yung YouTube ko kaya ang nangyari ay, ayan, back to, back to start. So, wala tayong sponsorship. Ayan, tayo na yung ngayon nagpapa-sponsor. Baliktad. Ay, hindi, tanggalin natin to. Kailangan matanggal to. So, ngayon guys, ang ginamit ko ditong battery ay sa disposable battery guys. Disposable vape. So, yun ang ginamit kong battery. So, ayun siya guys. Makikita nyo guys. Dati ang ginagamit kong battery ay Prism battery. Ganito guys yung Prism na battery. So, kung nakikita nyo, square siya, square tuloy, rectangle siya, rectangle type pero aluminum siya guys. So, ano talaga siya? Aluminum, solid aluminum. Hindi siya yung lithium polymer or yung LiPo. Ito guys ay lithium ion pero prism type siya. Okay? So, tanggalin lang natin to. Ayan. Dahan-dahan lang syempre. Ayan, nagdikit na siya. Ayan guys, ang itsura niya. Okay? So, explain ko sa inyo yan para maintindihan nyo mabuti. Okay? So, kuha muna ako ng vape. Yung disposable vape guys. Ito yung disposable vape. So, binuksan ko na siya. So, pagka binuksan nyo to, kailangan nyo lang ng prying tool. Ganito. So, buksan nyo lang siya guys. So, pagka nabukasan nyo na siya, ang lalabas sa kanya ay ayan. Okay? Huwag kayo gagamit ng yung bilog guys. Hindi kasi kakasya yung bilog. Kasi meron nito ang laman na battery bilog. Okay? So, hindi siya kakasya dito. Kailangan flat din. Ayan. So, ayan. Kung nakita nyo, ito yung Type-C niya. Ayan guys. Pwede nyo gamitin tong Type-C dito at kayo nang bahala guys kung paano nyo ipapasok doon. Ayan. Tapos yung battery, mas maganda guys kung dalawang may lagay yung battery kasi mas matagal siya. So equivalent niyan dalawa niyan kasi 500 mAh. Ayan nakikita nyo 500 mAh, 500 mAh. So 1000 mAh na siya guys. Or 1 AH or 1000 amp an hour. Or 1 amp an hour guys. Okay? 1 amp an hour. 1000 milliamps.
an hour. Ayan. So, ayan, kung nakikita nyo, ano lang siya guys, parallel. So, yung positive niya, nakapunta sa may positive. Yung negative niya, nakapunta sa may negative. Tapos yung eto, guys, para nakikita nyo mabuti, ayan. So, yung etong papunta sa battery, etong dalawang to, eto siya guys, oh. Okay, B negative, B positive, or battery positive, battery negative. Tapos yung output niyan, out negative, out positive. So yung output niyan guys, rekta na yan doon sa may battery or yung bat na nakasulat. Okay? So tingnan niyo mabuti ha. Tingnan niyo mabuti. Output nito, yung positive, pupunta doon sa may input ng tester natin. Positive. Ayan guys ha, dito yung positive. Kung ano yung nakasulat na plus, yun. Okay? Yung negative, ayun papunta sa may output. Negative din guys. Okay? So ganyan siya. Dito naman, kung nakita nyo, naka micro USB yan guys. Sa likod niyan, doon no, sa may ilalim nito, naka type C. Ayun o. Kinonvert ko siya ng type C. Pero guys, may nabibili na TP4056 module. Okay? TP4056. Ayun o. TP, lagay nyo lang ng TP, tapos ito yung number. 4056. Tapos module siya kasi modular siya guys. Kaya tinawag na ganun. TP4056 module. Okay? So ito, pwede kayo bumili ng naka type C na agad guys. Okay? Make sure, ganito guys ang itsura niya ha. So, may tatlong itim. Siyempre sa mga buga, hindi nyo alam yan eh. So, meron siyang charging IC. Meron siyang MOSFET, dual MOSFET. Ito yun guys, yung mahaba. Tapos ito naman ay yung protection para sa overvoltage tsaka sa undervoltage protection. At na-detectan to guys pagka mataas na ng 3 amps yung output niya. Okay? So, na-detect niya via MOSFET. Okay guys? Ito, pinalitan ko lang ng LED dito guys. So, gusto ko yung nagpe-fade yung LED niya. Nagbabago ng kulay. So, yun lang naman yung pinalitan ko rito. Ito pala guys, pinalitan ko rin yung R3. Pinalitan ko siya ng 1.8K. Okay? Or 1,800 ohms na resistor. Ayan. Yun lang yung pinalit ko dyan. Ito. At saka yun. Okay? So, dito, pagka binuksan kasi to guys, pansinin nyo, naka-open agad yung ilaw, yung LED niya. Okay? So, kahit na patayin ko yung LED niya, hindi niya mamamatay guys. Oh. Dahil, ang ginawa ko sa LED niyan, para hindi mamatay, so, ito yung sa LED. Ayan. Patay muna natin. So, ito yung sa LED guys. So, kung nakita nyo yung itim, galing sa LED, ayun o. Ayan, ayan, ayan. So, papunta siya dun sa J3. Ito guys, kung may nakita kayong nakasulat guys, ito yung linya niya. Papunta doon sa may J3. Tapos, ito, binaypass ko na siya. So, kung nakikita nyo, ayan siya guys. So, yung resistor niyan, ito guys yung resistor oh, nakaangat. Ayan, inangat ko yung resistor. Dinamperan ko guys. Kasi pag inangat ko yan, yung linya niya, yung dating linya dito sa may nakalagay na R1. So, wala na. Ngayon, kailangan nyo jumperan siya papunta doon sa may dito sa IC na to guys. Ngayon, pag sa inyo walang IC, dahil nga generic yang sa inyo, walang IC, ganito lang yung nakalagay dyan sa inyo. Etong linya na to guys kasi, nakarekta tong linya na to. Ito, yan. Yung linya na yan, nakarekta yan dito. Ito guys, angat ko nga lang to. Ayan, nakarekta siya dito guys sa may 3V plus. Ayan, 3V plus or 3 volts positive. Okay? So, dyan siya nakarekta.
So kung gusto nyo, kung wala, kung wala talaga kayong ganitong IC, so erekta nyo yung itong linya na to, itong wire na to, erekta nyo lang guys papunta rito sa may 3B plus. Ayan. Okay? So, maximum kasi nitong ano natin guys, lithium, di ko alam kung lithium ion to or lithium polymer, pero piling ko polymer to kasi maano lang to guys malambot. Piling ko lithium polymer siya. So mostly guys, ganito ay maximum 4.2 volts. Okay, ito kasi guys 3 volts lang guys pero dahil sa may IC tayo na to, ayan, so maabot siya ng 5.5 volts. Safe pa rin tayo guys. So kahit wala man yung IC nyo guys, walang ganito, kasi baka nasa loob na yung mismong IC nya naka-embedded na siya So ganun pa rin guys, 5.5 volts pa rin yan. Okay, kaya huwag kayo matatakot. So ayun. Tapos yung ilaw, etong ilaw na to guys, kapag inon kasi natin to, ayan, pagka tumunog siya, may ilaw siya guys ayan kada tutunog siya, ilaw siya. Ayan. So nakarekta lang yan guys, yung ilaw na yan dito sa may ano natin, sa may buzzer guys. So kung nakita nyo, ayun siya sa may PT7, PT 1.7, ayun So yun yung isang linya, tapos yung pangalawang linya na dito sa may negative. Okay, so make sure yung LED na ilalagay nyo, alam nyo kung nasaan yung positive at saka yung negative. So yung negative dito nyo ilalagay sa negative syempre, tapos yung positive doon nyo ilalagay sa PT 1.7 guys. Or ano kasi yan guys yung ibig sabihin kasi ng PT, point test yan guys. Diyan tinetest yung function niya. Okay, so ayan, dito guys, di ko na kayo tuturuan dito sa ano yan delta yata to, delta sa range. So naka manual lang siya, tapos kapag hinold nyo, auto na ulit siya. Ito naman sa delta, ayan guys, delta relative function. Ito naman sa min max, ayun max tapos min, minimum tsaka maximum. Okay, minimum, min, maximum, max. Okay guys, nandito rin yan. Nandito yan. Ayan, may mga nakasulat dyan na PT110, PT 1.1, tapos may PT ito 1.0, ayan. So nandiyan lang yan guys. Pagdidikitin nyo lang yan para gumana yung function na yon. Pero dito guys, no need na kasi wala rin naman hindi naman talaga ano yun guys, hindi naman mostly magagamit yun ayan. So ayan guys, at least nakita nyo nagana yan kahit na walang regulator, wala nang 3.3 volts na regulator. Kasi pagka nilagyan nyo ng 3.3 volts na regulator, ang mangyayari dyan ay mauubos lang yung battery kasi kakainin ng 3.3 volts yung regulator yung battery niya kahit na hindi nyo siya gamitin. Kaya ayan, mas magandang naka ganito guys, wala ng 3.3 volts. So ayan, kapag charge natin siya, ayan guys, ayan, nagbabago yung kulay. So dito ko nakikita kung full charge na siya or nagcha-charge pa siya guys. Ayan, kasi pagka naging naging blue yung kulay, kunyari hindi nagbago yung blue, ay full charge na siya guys. Pero kapag ganyan nagbabago pa rin yung kulay, ibig sabihin nagcha-charge siya. Okay, cycling. Ayan, nagsa-cycling yung charging niya guys. So ayan guys, at kung nagustuhan nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click ang notification bell button, click nyo all guys. Bye, peace.